Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Sa karangalan po ni Santa Maria Goretti, dalaga at martir ng simbahan, at ni Santo Padre Pio, ating idulog sa Diyos ang ating mga kahilingan at patuloy na ipagdasal ang lahat ng mga may sakit, kasama ang mga intensyon ng mga nagpamisa ngayong oras na ito sa ating banal na misa at mga intensyon ng mga nasa kanilang tahanan at sumusubaybay sa atin sa magitan ng ating live streaming, lalo na po yung mga may sakit. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang ihingi ng tawad ang ating mga kasalanan sa Panginoon. Tayo magsisi sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang may gawa ng kadalisayan. Ikaw ang nagmamahal sa wagas na kalinisan. Iginawad mo sa dalagitang Santa Maria Goretti ang karangalang maging martir. Loobin mong magkaroon ng katarungan ang kanyang pagdalangin na kami maging matapat sa mga utos mo, pakundangan sa iyong pagkakaloob sa kanya ng putong ng kadalisayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Osias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Masdan mo siya, muli kong susuyuin. Dadalhin ko siya sa ilang, kakausapin ng buong giliw. At tutugon naman siya, tulad noong unang panahon ng kaniyang kabataan, nang siya'y kunin ko sa lupain ng Ehipto. At sa araw na yaon, ang itatawag mo sa akin ay aking asawa at hindi na aking baal. Ikaw ay magiging aking asawa magpakailanman
Israel. Mabubuklod tayo sa katuwiran at katarungan, sa matibay na pagmamahalan at sa kaawaan. Ikaw ay magiging tapat kong asawa at makikilala mo ako, ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pupurihin ko't pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang puon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Sa alin mang lahi ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakila'y ipamamalita, at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang mga gawa mong makapangyarihay ipamamalita, sa lahat ng tao'y aking sasabihin, ikaw ay dakila. Ihahayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan. Aawitin nila ang kabutihan mo't iyong kabaitan. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang lahat po ay magsitayo. Nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, "Kamamatay lang po ng aking anak na babae, ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya, ay mabubuhay siya." Tumindig si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon nang dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit, sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako." Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananalig." Noon di gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Magsilabas kayo, hindi patay ang bata, natutulog lang." At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya, hinawakan sa kamay ang bata, at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito
ay kumalat sa buong lupaing yaon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, ang ating pong ebanghelyo ngayon ay naglalahad ng dalawang himala. Ang pagpapagaling ng babaeng 12 taon ng dinudugo at ang muling pagbuhay sa anak ng pinuno ng sinagoga. Ngunit higit pa sa dalawang himala, iisa ang mensahe na nais iparating ni Jesus sa atin, na ang pananampalataya po sa Diyos ang nagbubukas ng daan sa kagalingan at bagong buhay. Mapapansin po natin na magkaiba ang dalawang tao na lumapit kay Jesus. Ang isa ay isang pinuno ng sinagoga, ang isa naman ay isa siyang taong may katungkulan at iginagalang ng marami. Ang isa naman ay isang babae na 12 taon nang may dinaramdam at ayon sa batas ng mga Hudyo, itinuturing siya na marumi. Ang isa ay kilala. Ang isa naman ay halos hindi napapansin. Ngunit mga kapatid, sa harap ni Jesus, pareho silang lumapit na may iisang baon. At ano po ito? Ang kanilang pananampalataya. Ang pinuno ng sinagoga ay naniniwalang kahit wala ng pag-asa sa mata ng tao, may magagawa pa si Jesus. Naniniwala siyang mabubuhay niya ang kanyang anak. Samantalang ang babae ay naniwalang mahawakan lamang niya ang laylayan ng damit ni Jesus ay gagaling na siya. Ngunit mga kapatid, hindi ang laylayan ng damit ang nagpagaling sa babae. Ang nagpagaling sa kanya ay ang kanyang pananampalataya kay Jesus. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." At dito po natin makikita ang isang mahalagang katotohanan na ang pananampalataya ay hindi ang paniniwala laging mangyayari ang gusto natin, kundi ang pananampalataya ay ang buong pagtitiwala na ang Diyos ang kumikilos para sa ating ikabubuti, kahit hindi natin agad nauunawaan ang kanyang paraan. Sa araw din pong ito, ginugunita natin ng isang santa, si Maria Goretti. Bata pa lamang siya ay natuto na siyang magtiwala sa Diyos sa gitna ng kahirapan at mga pagsubok. Nang dumating ang mabigat na sandali ng kanyang buhay, hindi siya bumitaw sa kanyang pananampalataya. Bago siya pumanaw, nagawa pa niyang patawarin ang taong nanakit sa kanya at ipinanalangin pa niya ang kanyang pagbabalik loob. Ipinapaalala po sa atin ni Maria Goretti na ang pinakamahalagang kagalingan ay hindi lamang ang paggaling ng katawan, kundi ang isang pusong nananatili na nakakapit sa Diyos. Mga kapatid, kaya magandang tanungin natin ang ating mga sarili. Ano ang pinangahawakan natin ngayon? Kanino tayo kumakapit kapag dumating ang problema? Saan o kanino tayo unang tumatakbo? Sa ating kakayahan lang ba? Sa ating pera? O sa mga taong kilala natin? O kay Jesus na ating Panginoon? Ang ginawa po ng babae at ng pinuno ng sinagoga ay isang magandang halimbawa para sa ating lahat. Nang maabot na nila ang hangganan ng kanilang kakayahan, hindi sila nawalan ng pag-asa.
Hindi sila sumuko, sa halip, lalo silang lumapit kay Jesus. At marahil ito po ang paanyaya sa atin ng Ebanghelyo. Lahat tayo ay may hinihiling na kagalingan. Ang iba'y kagalingan ng katawan. Ang iba naman ay kagalingan ng puso, ng isip, ng pamilya at ng ating pananampalataya. Minsan, matagal na tayong nananalangin, ngunit tila para bang walang nangyayari. At marahil ganyan din ang naramdaman ng babaeng 12 taon nang naghihirap. Ngunit hindi siya nawalan ng tiwala at pag-asa. Patuloy siyang naniwala kay Jesus na matatagpuan niya ang kanyang kagalingan. Nawa mga kapatid, ang ating pananampalataya ay laging nakaugat sa Panginoon. Hindi man agad mawala ang lahat ng ating mga problema, ang ating mga pinagdaraanan, ang ating mga sakit. Makatitiyak tayong hindi niya tayo pinababayaan. Siya ang tunay na manggagamot ng ating katawan, isip at puso. At sa Kanya ay laging may pag-asa, laging may bagong buhay, at laging may bagong kagalingan. At sa pamamagitan ng panalangin at pamamagitan ni Santo Padre Pio, naway lalo nating maranasan ang kagalingang ipinagkakaloob at nagmumula kay Kristo. Maniwala po tayo, magtiwala tayo, at patuloy tayong kumapit sa Panginoon, nagagaling tayo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, ngala ng buhay, dapat naming papurihan si Jesucristo sa amay nagandong ng papurit pasasalamat. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ng mga alay na nakahanda upang paalabin nito ang diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni Santa Maria Goretti sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Santa Maria Goretti ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagkang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng
hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya ang iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisil-nisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at alayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Maria Goretti upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas.
Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita dito sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ng ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan po ang lahat na nagnanais maging kasapi ng Konfradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalala na iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at taaran ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ayaw natin mahayag yang pagkalingat habang isa't buhay pag-ibig at katarungan, banda ng kanyang kaharian.
Magandang umaga po sa ating lahat. Paanyaya po sa panalangin. Tayo po'y tatayo, gawin ang tanda ng krus sa mga labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina't awitan ng masasayang awit ang Panginoon. Halina at tawitan ng masasayang awit ang Panginoon. Tayo lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan, ating papurihan, abatong kublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina at tawitan ng masasayang awit ang Panginoon. Sapagat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina at tawitan ng masasayang awit ang Panginoon. Tayo lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina at tawitan ng masasayang awit ang Panginoon. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksod doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina at tawitan ng masasayang awit ang Panginoon. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpandi sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina at tawitan ng masasayang awit ang Panginoon. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina at tawitan ng masasayang awit ang Panginoon. Sabay-sabay po tayo sa panalangin sa awit. Kapangyarihan ng Diyos ay aking inaawit, na lumikha ng bundok, ng dagat at ng langit. Sa karunungan niya ay plano ay nakamit, na araw, talat, buwan, may liwanag na hatid. Akin ding aawitan ang kabutihan ng Diyos, na lumikha sa lahat may pagkain kaloob. Kahangahangan tunay ang inyong idinulot, kahit saan limingon matampuy nalulugod. Maging sa halamanan dangal mo'y nakikita, pati ang mga ulap ay walang sumasalya. Buhay man din ay hiram, nasa iyong pag-alala. Kahit saan magpunta, tiyak na naroon ka. Hanggang saan ang hangganan ng aking paglalakbay upang makapasok sa piling ng Diyos? Tayo po ay magsiupo. Kung paano yung batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Araw-gabi tumataghoy, gabi-araw tumatangis, ang nagiging pagkain ko'y mga luha at paghibik. Itong mga kaaway ko sa tuwin ay iyong sambit, nasan ba ang iyong Diyos? Hindi namin namamasid. Nagdurugo ang puso ko kung aking maalaala. Lumipas na kahapon, lagi kaming sama-sama. Papunta sa templo ng Diyos na ako ang nangunguna. Pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit na masaya. Bakit ako nalulungkot, nababahala ng mainam? Sa Diyos ako ay tiwala, siyang aking aasahan. Diyos na tagapagligtas, muli ko siyang aawitan. Siya ay gugunitain ang puso kong tigib-hirap. Habang ako'y nasa Hordan sa tapunan nasa Sadlak, doon sa may bundok Hermon at sa may bundok Misar, di ko siya malilimot, gunitain oras-oras. At dagat na kalalinan, pakinggan at tumuugong, at doon ay marinig lagaslas ng mga talon. Ang kawangki at kawangis, malungkot na mga alon,
na sa aking kaluluwa ay ganap na tumatabon. Nawa ang pag-ibig ng Diyos ay mahayag araw-araw. Gabi-gabi siya'y naway purihin ko at awitan. Dadalangin ako sa Diyos na sa akin bumubuhay. Sa Diyos na sanggalang ko, ganito ang aking wika, bakit ako ay nilimot? Nilimot mo akong kusa. Bakit ako nagdurusa sa kamay ng masasama? Halos ako ay natunaw sa pagkutya ng kaaway. Habang sila'y nagtatanong, ang Diyos mo ba ay nasaan? Bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala, siyang aking aasahan. Magpupuri akong muli, pupurihing walang humpay, ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Hanggang saan ang hangganan ng aking paglalakbay upang makapasok sa piling ng Diyos? Panginoon, sa amin ipakita ang sinag ng iyong awa. Mahabag ka sa amin, Panginoon, Diyos ng sanlibutan. Lingapin mo kami at gawin mong matakot sa iyo ang lahat ng bansa. Kumilos ka laban sa mga bansang di kumikilala sa iyo. Ipakita mo sa kanila ang iyong kapangyarihan. Ginapit mo kami upang makita nila ang iyong kabanalan. Gamitin mo naman sila nang makita namin ang iyong kapangyarihan. Sa gayon, makikilala nila tulad ng pagkakilala namin na walang ibang Diyos iban sa iyo, Panginoon. Magpakita ka uli ng mga kababalaghan. Gumawa ka ng mga bagong himala. Ipakita mo ang lakas ng iyong bisig. Ipunin mo lahat ang mga lipi ni Israel at ibalik mo sila sa lupaing ipinamana mo sa kanila noong una. Kawaan mo, Panginoon, ang bayang itinuring na bayan mo, ang Israel na inari mong anak na panganay. Kahabagan mo ang aming banal na lungsod, ang Jerusalem na pinili mong tirahan. Punuin mo ang Siyon ng mga awit ng pagpupuri sa iyo. Punuin mo ang iyong kaluwalhatian ng iyong banal na tahanan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, sa amin ipakita ang sinag ng iyong awa. Ang kalangitan ay magpahayag ng iyong kadakilaan, O Panginoon. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Walang tinig o salitang ginagamit kong sa bagay at wala ring marinig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Itong Diyos ay nagtayo ng tolda sa kalangitan. Mula roon kung umagay lumalabas itong araw, katulad na naglalakad na lalaking ikakasal, parang isang manlalaro na handang makipaglaban. Sa silangan sumisikat, lumulubog sa kanluran, init nito'y nadarama ng lahat sa daigdigan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang kalangitan ay magpahayag ng iyong kadakilaan, O Panginoon. Tayo po'y magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Panginoon, ikaw ay nakababatid ng lahat. Alalahanin mo ako tulungan. Ipagigati mo ako sa mga umuusig sa akin. Huwag kang pahinuhod sa kanila at baka ako'y kanilang patayin. Ako'y hinahamak nila dahil sa iyo. Nagsalita ka sa akin at pinakinggan kitang mabuti. Ang mga salita mo ay aking kagalakan. Ako'y sa iyo, Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit ng papuri mga hinirang ng Diyos at ialay ang nararapat na papuri sa Kanya. Umawit ng papuri, mga hinirang ng Diyos,
at ialay ang nararapat na papuri sa Kanya. Awitan ang Panginoon ay isang bagong kanta. At ialay ang nararapat na papuri sa Kanya. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Umawit ng papuri mga hinirang ng Diyos, at ialay ang nararapat na papuri sa Kanya. Tayo pong lahat ay tatayo sa papuring awit ni Zacarias. Purihin ang Panginoon sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. Tayo po'y gagawa ng tanda ng krus at sabay-sabay po tayo sa panalangin. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap ngap niya niya at at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang kapangyarihan tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na Naliligtas na tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng katastasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang Panginoon sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. Hinirang tayo ng manunubos na isang lahi ng mga pari upang mag-alay na nararapat na hain sa Ama. Manawagan tayo sa Kanya na may utang na loob. Panginoon, panatilihin mo kaming naglilingkod sa iyo. Kristo ang walang hanggang pari, iginawad mo ang banal na pagkapari sa iyong bayan. Ipagkaloob mong makapag-alay kami sa Ama ng mga handog na espiritual. Panginoon, panatilihin mo kaming naglilingkod sa iyo. Sa kandahan loob mo, ipalaganap mo sa amin ang bunga ng iyong espiritu, ang tiyaga, kabutihan at pangunawa. Panginoon, panatilihin mo kaming naglilingkod sa iyo. Mahalin ka nawa namin at makapiling dahil ikaw ang pag-ibig upang makapagbigay puri sa iyo ang aming mga gawain. Panginoon, panatilihin mo kaming naglilingkod sa iyo. Hanapin nawa namin ang mga bagay para sa kapakanan ng aming mga kapatid nang hindi kapalit ang hinihintay upang matulungan sila sa landas ng kaligtasan. Panginoon, panatilihin mo kaming naglilingkod sa iyo. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng Pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, panatilihin mo kaming naglilingkod sa iyo. Ating pong dadasalin ang Ama namin. Ama Ama namin, namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw,
At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na papapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama, ipinagkaloob mo sa amin ang liwanag ng isang bagong umaga. Ngayong maghapon, iligtas mo kami sa anumang masamang pagnanasa. Matuunawa ang aming pag-iisip, pananalita at asal na makapagbibigay sa iyo ng kasiyahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. o Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po.